What's up mga kaibigan? Ito na naman tayo para sa isa na namang episode ng Sound System Tips. At ang topic natin ngayon ay how to enhance bass o paano i-improve at palakasin ang bass ng sound system mo. Alam ko, isa ito sa gustong-gustong malaman ng karamihan. At kung ikaw ay interesado, halina't manood at makinig ng mabuti. At huwag mag-skip at mag-forward para malaman ang lahat ng detalye. O ano, handa ka na ba? Tara na! At ang video pala na ito ay hatid sa inyo ng ERWorks. Paano ko ba mapapalakas ang bass ng sound system ko? Bakit di maganda ang kalabog? Bakit parang ipit? Bitin? Tunog lata? Saan ako nagkamali? I-stop! Bago natin sagutin ang inyong mga tanong, humingi po ako ng konting pabor sa inyo. Paki-follow po ng aking FB page na naka-flash sa ating screen. Paki-subscribe na din po ng aming YouTube channel. Paki-comment na rin po kung mayroon kayong tanong o suggestion para magawa natin ng panibagong video. Tsaka paki-share na rin po para marami ang makapanood at matuto. Tsaka pag natapos nyo ang ating video at inyong nagustuhan, paki-hit na rin po ang like button. Salamat po! Pag sinabi nating paano palakasin ang bass, karamihan sagot agad ay, bumili ka ng bass booster, bumili ka enhancer, bumili ka ng maximizer, bumili ka ng module. Okay lang naman gumamit ng mga yan. Makapagpapalakas talaga yan. Pero, merong pero. Bago ka bumili at gumamit ng mga yan, unahin muna natin ang mga basic na bagay na dapat mong gawin at iwasan para ma-achieve ang maganda at malakas na bass. Huwag yung gusto mo, isang saksak lang, malakas na agad. Wow, magic! Dahil kahit gaano kadami at kaganda ang enhancer pa ang gamitin mo, kung di mo ginawa ang mga basic at simpleng bagay na ito, useless din yun. Para ka lang naglagay ng turbo sa sasakyan mo na hindi naman pala kaya ng makina mo at mga parts nito. Ngayon, dito na tayo sa unang tip. Proper speaker and amplifier matching. Ito palagi ang sinasabi ko, paulit-ulit na lang dahil mahalaga talaga ito. Kahit saang bagay mo ilagay. May video explanation ako niyan. Kung di mo pa napapanood, ano pang inaantay mo? Panoorin mo muna. Kasi kahit anong gamit mo ng module at enhancer, kung di naman match ang amplifier at speaker mo, wala din. Kahit gaano mo pa kahirit, kung yun lang talaga ang limit, wag nang ipilit. Baka di lang speaker mo ang mabutas, pati bulsa mo din. Parang bulsa mo din yan. Kahit gaano kalalim ang hugot mo, kung wala ka nang mahugot, di nga. Tino-torture mo lang ang gamit mo tapos magtataka ka kung bakit madali masira. Kaya, bago ka gumamit na kung anong mga epektos dyan sa sound system mo, siguraduhin mo muna na nasunod mo ang tip na ito. Kahit di gaano kalakihan ang wattage ng speaker mo, basta match lang ito sa amp mo, maganda ang tunog niyan. Kaysa sobrang laki ng speaker mo, tunog sabog naman at parang ipit dahil di kaya ng amplifier mo. At dito naman po tayo sa susunod na tip. Isa pang mahalagang bagay na malaki ang epekto sa magiging tunog ng ating bass ay ang speaker box or enclosure. Ano nga ba ang mga dapat nating tandaan bago magpagawa o bumili ng box? Unang bagay na dapat nating tandaan, dapat tama ang sukat nito at naaayon ito sa ating speaker. Di po yan hula-hula lang, kasi ang sukat ng box makakaapekto din yan sa bass. Pag sobrang laki, maaaring maging parang kalat ang tunog, at kung sobrang liit naman ay parang ipit. Tapos sa pagpili naman po ng design, depende naman po kung ano yung gusto mo at kung saan mo ito gagamitin. Kung gusto mo ng malambot na bass, dun ka sa mga ported design o yung may mga singawan ang speaker. At kung gusto mo naman yung matigas na bass, doon ka sa sealed at folded horn na design. Huwag na po nating pagtalunan kung anong pinakamalakas na design at sabihin, "Anong klaseng box yan? Mas maganda ganito, huwag kang gumamit yan, pangit yan." May kanya-kanya pong characteristics at frequency range ang bawat design ng box. Kaya huwag po nating ipagkumpara. Peace lang po tayong lahat. Kaya dapat, payo ko lang po, sa mga trusted na box maker tayo pagawa. At kung gusto nyo pong magpagawa, PM lang sa akin location nyo. Baka may kakilala akong gumagawa na malapit sa area nyo.
Nasa description po ang link ng aking FB account. Pakicheck na lang po. Kasi sabihin ng iba, madali lang namang gumawa ng box. Kaya ko na siguro yan. O doon na lang ako sa kakilala kong tigagawa ng kabinet. Mura pa. Opo, kaya mo naman po o kaya nilang gumawa ng box. Kaso di nila alam ang tamang sukat at tamang proseso ng paggawa. Iba po talaga sa matested na box maker. Kasi sa ilang years na nila na experience, alam na nila yung mga dapat gawin para maging maganda ang tunog ng box mo. Break time muna mga insan! Mag-promote lang ako ng business. Brand new equipments at accessories ba ang hanap mo? Meron kami niyan. Good quality na, presyong kaibigan pa. Bumibili at nagbebenta din kami ng mga lumang gamit at electronics gadget. Baka may pinaglumaan kayo dyan at mga sirang kagamitan. Binibili din po namin yan. Sira ba amp o speaker mo? Nag-ayos kami niyan at kahit iba pang kagamitan. Basta makaya ng aking kapangyarihan. Hanap mo ba ay box na mura at tested na? Meron din kami niyan. Hanap mo ba affordable lights and sound? O may kulang ka na gamit, pwede kang mag-rent sa amin. Gumagawa din kami ng floater, voiceover, music remix, anthem, intro, at official battle music. Baka gusto mo pumogi sound mo. Gumagawa din kami ng logo, nameplate, tarpaulin, and stickers. Pati na customized virtual DJ skin, pampadagdag angas sa setup mo. Lahat po ng serbisyo namin ay siguradong sulit na, pasok pa sa bulsa, at ang mukha mo ay mapapangiti, hindi mapapangiwi. Haha. Kaya kung may nagustuhan kayo, PM lang ako sa aking FB account na naka-flash sa screen. At kung gusto mo COD nationwide, may shop din kami sa Shopee. Naka-flash din sa screen ngayon. Lagay ko na lang din yung link sa description. Salamat po. At proceed naman po tayo sa next tip. Ngayon, tapos na tayo sa box. Dumako naman tayo sa speaker. Hindi po kasi lahat ng speaker ay pang-bass. At ang tanong ngayon, anong speaker ba ang dapat gamitin para ma-achieve ang magandang bass? Meron tayong dalawang klase ng speaker na karaniwang makikita. Ito po ay ang instrumental at subwoofer. Sa dalawang ito, dapat subwoofer ang gamitin natin kasi ang instrumental mostly ginagamit sa vocals. At ang subwoofer na speaker ay i-design para makahandle ng mababang frequency na pang-bass talaga, na siyang hindi naman kayang i-handle ng instrumental. Pero maraming nagsasabi, mas maganda daw gamitin ang instrumental sa bass. I respect your opinion po kung yan po ang gusto nyo. Tutunog pa din naman po yan, kaso lang, ang tunog niya is more on low-mid lang. Kasi yun lang yung frequency na kaya niyang i-handle. Kahit anong pihit mo sa EQ o crossover, hindi na kayang i-handle yung mga mabababang frequency. Kaya kung mapapansin mo, yung tunog niya ay parang nagmamartilyo o yung sinasabi nila na parang lato-lato daw yung tunog ng box mo. Kasi instrumental yung speaker mo, tapos yung box mo sealed pa. At ito, bonus tip ko. Alam ko po, karamihan di afford bumili ng malalaki at magagandang speaker. Kaya doon na lang tayo sa mabababang wattage at mga local na speaker. Ang payo ko po, kung maliit lang ang wattage ng speaker mo, mas maganda yung ported box o yung mga front-loaded na box ang gamitin mo. Yung simple lang yung design tapos may port, breather o singawan yung speaker. Dahil mas akma ito sa low wattage na speaker kasi makakahinga ng maayos at di mai-stress ang inyong speaker. At mas maganda ang magiging tunog nito. Kung gusto mong magandang tunog, huwag mo nang ipilit na ilagay pa ang low wattage na speaker sa mga sealed at folded horn na box. Dahil kalimitan, malambot lamang ang cone nito at hindi akmang gamitin para sa mga ganitong box. At siguradong mapupunit ang cone nito pag nilakasan mo. At pati brief mo, baka mapunit din. At isa pang dahilan, pag sealed box po kasi at saka folded horn, nagre-require ito ng malaking power para maipalabas ang magandang bass. Kasi kapag low power ang ilagay mo, wala din. Parang ipit at bitin lang din ang tunog. Pero kung gusto mo lang maangas tignan at wala kang pakialam sa tunog, nasa sa iyo na yon. At yan na po muna para sa ngayon. Kung nabitin ka pa, meron pa po itong part 2 para may content naman ulit ako. Marami pa akong baon na tip at ibabahagi ko po itong lahat sa inyo. At least ngayon na napanood mo na itong video na ito, may idea ka na. Huwag umasa lang sa module. Madaming simpleng bagay na pwedeng gawin para lumakas ang bass ng sound system mo. Kasi ang module o mga enhancer, karaniwang ginagawa nito ay palabasin ang potensyal ng mga gamit mo. Paano nito mapapalabas ang potensyal ng mga gamit mo kung yung gamit mo mismo ay wala palang potensyal? Tapos ang mga simpleng bagay na dapat isalang-alang para ma-enhance ang bass ay di mo rin nasunod. Medyo harsh, no? Pero yan po ang katotohanan. Kaya pag ikaw ay nakabili ng module at enhancer,
Gawin mo muna ang mga simpleng tip ko para maging effective talaga ito. Di yung basta mo na lang isaksak tapos magre-reklamo ka na lang dahil parang wala namang effect. Speaking of enhancer pala, gagawa ako ng video para dyan. At may ilalabas ako na enhancer na pangmasa lang ang price, yung di makabutas brief ang presyo. Abang-abang lang sa mga susunod na buwan kasi pinag-aaralan ko pa ito ng mabuti bago i-market para ma-ensure ko ang quality at masatisfy ang maka-avail nito. Abang-abang lang mga lods. At hanggang dito lang po muna ulit ang ating video. At ang palagi ko pong paalala, pag may mali akong nasabi, feel free to correct me. Tumatanggap po ako ng correction at suggestion dahil tao lang din naman ako nagkakamali. Nobody's perfect, ika nga. At yun lang po at magkita naman tayo ulit sa susunod na episode ng Sound System Tips. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Thank you po and God bless po sa ating lahat.